At mga kaibigan ng channel, mag-ingat kayo dahil may bagong video na paparating. Napakagandang video ang dala ko sa inyo ngayong Martes, bago magsimula ang Champions. Bukas matatapos na ang unang round ng kwalifikasyon ng Champions para magbigay daan sa playoff o direktang pasok sa round of 16. At gusto ng Barca na lumaban para sa isang pwesto sa 8 malalaking koponan na ito. Sa ngayon, nasa ika-9 na pwesto ang Barca at kailangan nilang mapasama sa top 8. Ibig sabihin, isang hakbang na lang tayo para mapasama sa 8 koponan na makakapasok sa round of 16. Sa ngayon, Arsenal, Valle, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, Paris Saint-Germain, Newcastle at Chelsea ang pumalit sa pwesto natin. Pero, pamilya, pindutin mo ang like button at mag-subscribe ka dahil dadalhan kita ng mga posibleng resulta bukas. Makakapasok ba ang Barca sa top 8? Ako, tiwala akong kaya nila. Kaya huwag kang aalis. Manatili ka hanggang dulo ng video at panoorin mo dahil ang Champions ay nilalaro sa Barca ngayon at na ngayon. Ipinapauna ko na sa iyo kung ano ang maaaring mangyari sa mga laro. Tara na sa mga prediksyon para sa mga laban bukas. At ayan na sila. Nasa screen na ang mga laban na lalaruin, ang mga magaganap sa ika-8 araw ng Liga ng mga Kampeon. Yugto ng Liga. Bukas, Miyerkules, ika-28 ng Enero, gaganapin ang lahat ng laro. Lahat ng laban ay sabay-sabay. Ibig sabihin, lahat ay sa parehong oras sa Espanya, alas 9 ng gabi. Sa oras na iyon, sabay-sabay lalaruin ang lahat ng mga laro. Dito sa Barca Hoy, ipapalabas namin ng live ang laban ng Barca Copenhagen. Magkakaroon tayo ng karusel ng mga kaganapan sa Europa sa gabing iyon sa Espanya. Kaya bukas, inaasahan kitang muli dito sa channel. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa laban. Home team, away team, o tabla. Ano sa tingin ninyo? Pwede ring sumali ang chat. Magsisimula tayo sa unang laban, sa gupaan ng 2 club na nag-aagawan sa top 8. Sa ngayon, mag-ingat, parehong kasali ang 2 koponan. Ang tinutukoy ko ay ang Paris Saint-Germain at ang Newcastle. Sa ngayon, pang-6 ang Paris, pang-7 ang Newcastle. Grabe tabla sila sa puntos at mag-ingat dahil ang isang tabla ay maaaring magtanggal sa kanilang 2 sa top 8. Hindi maganda kondisyon ng Paris ngayon. Umaarangkada ang Newcastle sa Champions. Kaya posibleng may sorpresa. Kahit totoong laban na, lumalaban ang Paris Saint-Germain kaya nagdadalawang isip ako. Pero sa tingin ko, Paris Saint-Germain pa rin ang mananalo. Panalo ang home team, pipili tayo dito. Paris Saint-Germain ang panalo. Susunod na laban, pupunta tayo sa Galatasaray na bibisita sa home court ng City. Home court ng koponan ni Guardiola. Ang City ay nasa ika-10 pwesto. Ang Turkish team ay nasa ika-17 pwesto. 3 puntos lang ang agwat nila. Mahigpit ang laban. Di maganda laro ng City sa Champions. Galing sila sa talo at di rin okay laban sa Bodo. Pero tingin ko, panalo pa rin sila sa home. Di ako umaasa ng sorpresa dito. Panalo pa rin ang City kontra Galatasaray. Posibleng dikit lang. Nagbigay tayo ng isa para kay Pep Guardiola, panalo rin para sa koponan ni Petrovic. Ang huling laban sa slot na ito ay Liverpool-Karabakh. Mag-ingat, hindi maganda ang forma ng Liverpool, pansamantalang pang-4 sila. Nangangarap ang Karabakh, ika-18 pwesto sila ngayon. Makakapasok lang sila kung may milagro, pero tingin ko hindi sila papalpak sa home court, kaya madali rin akong pipili. Panalo ang Liverpool, Paris Saint-Germain at City. Hindi pa ako sigurado ngayon. Tuloy tayo. Dortmund-Inter ng Milan, malaking laban ito. May Inter tayong lumalaban para sa top 8. Nandyan din ang pwesto 14 at pwesto 16. Lamang lang ng 1 puntos. Para sa akin, sobrang pantay ang laban na ito, pamilya. Mag-ingat kasi sa tingin ko may mananalo dito. Sa tingin ko makukuha at mananalo ang Dortmund, medyo nakakagulat. Punta tayo sa Barca Copenhagen, hindi ko nahahabaan. Naniniwala akong mananalo ang Barca at umaasa akong makakalamang sila ng 3 o 4 na goals. Sana manalo ang Barca.
Ang Arsenal Almaty. Magpapalit ng mga manlalaro ang Arsenal. Pasok na sila sa round of 16 kasama ang Bayern. Pero sa kabila nito, naniniwala pa rin akong mananalo sila ng malaki. Panalo rin para sa Arsenal. Bababa na tayo ngayon. Leverkusen, Villarreal. Masamang panahon para sa Villarreal. Malinaw na panalo para sa Leverkusen. Sa tingin ko matatapos sila sa masamang season sa Europa at matatanggal, isa pa, kabilang din sila sa 3 pinakamasama sa Champions. Panalo para sa mga Aleman. Tuloy tayo ngayon sa Atletico de Madrid Bodo. Maganda ang laban na ito. Ang Bodo ay galing sa panalo laban sa City at ang Atleti naman ay galing sa isang napakasamang laban kontra Galatasaray. Ang Atleti ay nasa ika-12 na pwesto. Nagwagi ang Bodo pero ika-28 pa rin siya. Gusto ba nilang makapasok sa playoff? Mahihirapan sila sa Bodo. Pero sa tingin ko panalo ang Atleti sa home court nila. Sa huli, panalo ang Atletico de Madrid. Ngayon, tatalakayin natin ang laban ng Benfica kontra Real Madrid. Laban nina Mourinho at Veloa, mainit at pabor ang Madrid. Siyempre, pero sa tingin ko pamilya at hindi dahil taga-Barca ako, pangako ko yan. Para sa akin kahit hindi maganda ang lagay ng Benfica ngayon, maghahanda sila at lalaban ng todo. Pwedeng manalo ang Madrid ng dikit pero mahihirapan sila. Ibinibigay natin ang panalo sa Real Madrid pero mahirap, sobrang mahirap laban sa koponan ni Mourinho at tuloy tayo sa iba pang mga laro. Frankfurt-Tottenham. Mag-ingat sa laban na ito dahil posibleng maging susi ito sa top 8. Bakit? Dahil maganda ang pwesto ng Tottenham, pang-5 sila habang ang Frankfurt ay pang-53 at tanggal na. Pero pamilya, may pakiramdam ako na ang laban na ito ay maaaring magtapos kahit papaano sa tabla. Dito natin ilalagay ang tabla para sa Tottenham, isang pagkadapa ng mga Ingles sa lupa ng mga longganisa. Kaya Frankfurt-Tottenham, tabla ilalagay natin. Susunod na laban, Brujas-Marsella. Dito ilalagay natin ang panalo ng home team, panalo ng Brujas sa PSV Eindhoven. Bayern de Munich. Magkakaroon ba ng rotasyon? Sa tingin ko, kahit ganoon, magiging tabla pa rin ang laban dahil hindi magpupursige ang Bayern. Kailangan ng PSV ng panalo para masiguro ang playoffs. Kaya sa tingin ko sila ang mananalo. O kahit isang tabla lang para sa PSV, ilalagay ko na tabla ang laban ng PSV kontra Bayern de Munich na magro-rotate dahil pasok na sila. Ajax Olympiacos dito. Panalo ulit ng Olympiacos na nasa winning streak sa Champions. Pipiliin natin ang panalo para sa mga Griego na nangangarap makapasok sa playoff. At dahil dyan, ang Ajax ay tanggal na sa Champions, panalo ng mga Griego. At teka, darating na ang mahalagang sandali. Napoles-Chelsea pamilya, dito matatalo ang blue na koponan. Tabla sa laban na ito, kailangan manalo ng Napoles para makapasok. Pero ilalagay ko na tabla ang Napoles-Chelsea. Tabla rin sa laban ng Monaco-Juventus, bagsak ang Monaco. Panalo ng Juve, sige, ibigay na lang natin ang tagumpay sa Union Sanguilas-Atalanta. Dito ko ilalagay ang panalo ng Atalanta na galing sa talo kontra Atletico de Bilbao. Pero tingin ko mananalo sila ng dikit laban sa Sanguilas. Teka, 2 na lang ba laban natin? Athletic Club Sporting de Portugal. Mananalo ulit ang Athletic Club at papasok sila sa playoff, sigurado ako dyan. Panalo si Nico Williams, talo ang Sporting, labas sila sa top 8. At ang huli, Pafos Slavia de Praga, panalo ang Pafos. Kung ganon, ang Barca ay papasok sa top 8. Ano ang mga magiging score mo? Sang-ayon ka ba o may iba kang opinyon? Hindi ka ba sang-ayon sa akin? I-comment mo lang, pindutin mo ang like button at mag-subscribe ka. Bukas, live lahat ng laban kasama ang Barca Copenhagen bilang pangunahing tampok. Barca noon, ngayon at magpakailanman. Salamat mga kules, hanggang sa muli.